Shabbat Shalom at welcome muli sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at Light of Messiah Ministries Canada. Ito po ang programang patuloy na nagbahatid ng weekly portions mula sa Torah, ang limang aklat, ang unang limang aklat ng Biblia na tinatawag nating Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Alam niyo ba na sa limang aklat na ito, nagmumula ang mga instructions ng Panginoon, mga orihinal na aral, utos at paalala upang ang tao ng Diyos ay maging handa, matalino at mapuno ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ayon po sa ikalawang Timoteo 3:3, verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferruelo, at kasama natin sa kabilang linya from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Season. Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom Sister Deb. Shabbat Shalom, Brother Richard. At bago natin ibigay ang oras kay Brother Richard para sa kanyang pagtuturo at pagbibigay sa atin ng aral mula sa Torah, pangunahan muna niya tayo sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo at discuss at maihayag ang inyong salita, ang inyong parsya Tetzabe, na kung saan ay inuutusan niyo kami na ihayag ang mga utos ninyo tungkol sa mga dapat namin gawin. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manatili sa puso ng mga makikinig at makakapakinig ng inyong mensahe. At nawa ito ay magbunga ng magandang gawain na ayon sa inyong kalooban upang ito po ay makita ng sanlibutan ng mga tao at kayo ay bigyan ng papuri dahil kayo lamang po ang may karapatan at karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Parsha Tetzabe, Sister Deb, ano? Ito ay sinabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Tetzabe ay iutos o utusan. Iutos daw na yung mga kautusan ng Panginoon patungkol sa mga bagay na dapat gagawin ng mga Israelitas, no? At ng mga kanyang mga tao na tayo ay parte na rin dito noon, no? Dito ang coverage nito ay Exodus chapter 27 verse 20 up to chapter 30 verse 10. Yan ang coverage niya, no? At merong 101 verses yan na makikita natin. So ang mga part dito na makikita natin, Sister Deb, no, mga kapatid, mga kaibigan, ay yung patungkol sa utos ng Panginoon sa oil sa tabernakulo, no, para doon sa Mga pangangailangan sa uh, tabernakulo. yung langis, yan langis ng para sa menorah, yung seven candlestick, ano. Tapos dito rin nabanggit din dito yung Urim and Thummim, ano. Ito yung dalawang item na nasa bag ng high priest para malaman kung anong kagustuhan ng Panginoon. At dito rin na i-discuss ang mga yung trappings ng yung breastplate ng high priest, ano. Tapos dito rin kung paano i-dedicate ang mga anak ni Aaron, si Aaron at kanyang mga anak para sa priesthood, ano. Tapos yung seremonya na kung saan yung dugo ng sacrifice ay ipapahid sa kanilang uh, sa kanilang hinlalaki, no, at ilalagay sa tenga um, at sa hinlalaki sa paa, no. So yun ang mga ano. Tapos dito rin, ano, makikita natin yung golden altar, no, yung mga dapat gawain dito.
ano yung mga dapat sunugin as part ng burnt offering at ano yung mga pwedeng kainin, no? So, tingnan natin, mapapag-usapan natin lahat ng mga kailangan. Hopefully, ma-discuss natin lahat. So, um, simulan natin sa oil, no? Yung oil na kung saan dito ay makikita natin Exodus 27:20 to chapter 28 verse 12, no? Na binigyan ng utos, binigyan ng instruction o yung mga Israelitas na ibigay kay Moses yung olive oil na um, talagang clear. Yung parang ano yan, halos parang tubig, Pure. Pure talaga siya. Pure and organic. Pure and organic. Ito yung Sister Deb, yung unang drop ng oil, ng olive oil sa bawat isang bunga. Yung first Mm. drop, yun lang ang pwedeng Oo, pag ibigay sa, piniga mo, yung unang drop, yun ang kukunin. yun lang ang Hindi pwedeng makuha. lahat. Tapos yung iba, para So, na yun lang pala sa ang olive oil pure. na iba yun, yung pinaka-pure. So, gallons ang ano diyan ang mga kailangan mo kasi Yung daming tuloy-tuloy pipigain. ang daming pipigain, no? Napakarami, no? So, Di bawat isa. Ibig sabihin, bawat isang olive na nuts, isang ganun, isang isang piga. isang isang piga, yun na yun. Hindi pwedeng pagsama-samahin. Hindi pwede. Tsaka hindi lahat ng olive pwede. Siniselect O, yan, may selection process. Tapos yung mga pwede lang, silang, ah, may hindi standard sila. may standard sila. Standard. Oh. Tapos pag napili na, yung first drop, yun lang ang pwede. Tapos the rest, ano na yun, para sa ibang use na yun, hindi na pwede sa temple yun, no? Yun ang ginagamit ng pang-cooking oil. Yung cooking oil Ayun na yun. na Pangluto. panluto na o na olive oil, ano? Pero yung first drop para sa temple yon. So madami yan, no? Ilang drops yan, siguro hundreds of thousands of drops or more, 'di ba? So napakadaming bunga ng ano na every day. Every day yan inaano, ginagawa ng ano, no? Kaya, dito pa lang mapapansin natin napakadami ng trabaho ng mga priests. Yan. Actually, mga Dahil Levites ang madami din gumagawa. sila. Oo, Ah, ang mga priest lang gagawa nun o ang mga Levites priest ang magko-collect, ang 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 collect, ang kukuha. nila, oo. Pero yung magpo-produce, mga Levites, Mga Levites at mga tao din. lahat sila. Marami Part naman ng pala. offering nila 'yon, no? Marami sila. Marami rin sila, oo. So, Part ng offering. yan, oo. Pero ang pumipili, ang nagma-manage kasi kailangan kosher 'yan eh. Yung priest sa Levite tinitingnan nila. So, ngayon ito yung mga steps. Merong 7 steps, Sister Deb, kasi perfection 'yan eh. Perfection ng, 'di ba, number 7 is perfection eh. So, Oo. una, ginagawa nila diyan ay siniselect nila ang mga olives. Hindi lahat ng olives pwede, no? Ngayon, ang second step, nililinisan itong olive, no? Tapos, ibig sabihin ng cleaning, inaalis lang yung mga alikabok, mga dahon-dahon, mga kung ano, basta kailangan maano siya, cleansing siya. Tapos meron pang washing. Iba pa yung water sa washing, ano? Tapos iga-grind. Iga-grind yung olive into paste, no? Tapos ngayon imimix yung paste, imimix. Tapos ihihit yung paste. Tapos ise-separate yung oil. Yan ang Asa procedure. hindi. Imagination ko yung pinipiga, hindi naman pala. Yun ang Yeah. procedure. Maraming procedure May siya. process. Okay, May may process process. siya. So, itong process na to, Sister Debbie, parang ano to proseso ito. Pag tiningnan mo, proseso ito ng mga believers, Sister Debbie, no? Mm. So, parang tayo ay olive, no? Nasa olive Mm. tree, no? Una nga sinabi ni Apostol Pablo, di ba? Sabi niya, yung mga non-Jew galing sa ibang olive tree. Kapag wild na olive Mm. tree, hindi nagpo-produce ng olive fruit 'yan. Ang nagpo-produce lang yung cultivated. So Ay, yung tinanim. yung talagang tinanim na Yung wild, inalagaan at ano wala. talaga, yung wild hindi nagpo-produce ng olive 'yon. Olive tree lang siya, walang fruit, no? Ngayon ang ginagawa ron, kung gusto mag-produce noon, kukuha ka ng sanga noon at i ano mo, tawag doon, i
kukonect mo doon, tawag doon, yung i-graft mo doon sa cultivated na olive tree. So yung olive tree pwedeng grafting? Pwedeng i-graft Kaya siya. ko lang nalaman. Pwede siyang Kaya ako i-graft. familiar sa olive trees. Gina-graft siya. Ngayon, yung branch na yon, pwede na siyang bumunga. Kasi galing ngayon sa root ang ano niya, bunga niya. Pero hindi lang. Original na plant. Oh. Main Ngayon pero plant. yan, yung original na puno. Pero hindi lahat ng olives na yon mapipili. Okay? Paano pipiliin? Yung qualified lang, yung maayos, maganda, tsaka According to yung standards. according to standard ng pumipili. So, ngayon pag napili na siya, yung mga hindi napili tapon 'yon. Burn na 'yon. Yung mga napili, ngayon lilinisin. May cleansing. Tapos may washing. So ano ba yung cleaning? Ang unang Cleaning, ginagawa sa forgiveness. cleaning, inaalis muna repentance, no? Yes. Tapos ang washing is immersion into the word. Okay, parang baptism. Yan ang sanctification. So yung selection and cleaning is justification 'yon. Ang sanctification is yung washing, no? And grinding. Yung grinding naman ito na tinatry na. May trial na, no? Tapos hinuhulma tayo into a paste, no? Tapos pagkatapos tayong dikdikin, iinitin pa rin tayo, so hindi pa tapos pala yung ano, no? Para lumabas yung oil. Ito ngayon yung good deed natin. Ito yung first good deed natin, yun ang para sa lighting ng temple. The rest is for use sa ano. So, itong 7 process na to is actually a process ng believers. Kapag hindi ka natapos dito, sayang, di ba? So, yun, no? So, pwedeng maging believer na hindi natapos yung process. Actually, kaya babalik ka sa yung umpisa. pag-graft pa lang, yun ang unang proseso. So, nakisali, nag-graft, ano? Pero pag hindi ka bumunga o hindi bumunga ng maayos, hindi ka rin mapipili. Tatanggalin. So, ang daming process. So, hindi ibig sabihin na nakapasok ka na, pasok ka na. Kailangan maayos ka na bunga. Pag naayos ka na bunga, dapat lilinisin ka ngayon. Tapos i-immerse ka sa word. Tapos i-test ka ngayon, i-grind ka, di ba? Tapos igagawin kang paste, no? Tapos iinitin ka. Tsaka palang lalabas yung oil. Yan ang believers natin. So, isa pa lang ito na binigay mo sa atin, no, sa ating mga listener. Yung oil pa lang, ang dami na ng significance nito sa believer. Ang significance niya, kung anong klaseng believer tayo, na kung saan dadaan tayo sa process hanggang sa lubusan na mailabas yung pure oil. Yan. Kasi kailangan matestingan tayo. Kaya minsan, nakakapagod, ano talaga, maraming proseso. Tama yung brad. Talagang lahat tayo nakakaranas sa proseso ng parang yung pagpipiga at ginagawa tayong paste. Dinidikdik at iluluto. Bago lalabas Tapos, iinitin. Initin, so normal process pala yon ng nararanasan natin na mananampalataya. Kaya di tayo dapat bibitaw hanggang sa lumabas sa atin yung pure oil. Yan. So yan ang ano, no? So ang pangalawa naman, ito naman yung Urim and Thummim, ano? Ito yung dalawang item na nasa pouch ng high priest, no? Na yung Urim, ito ay ito yung halimbawa, may nagpray ang high priest, tapos humihingi siya ng will ng Panginoon. Ang normal na ginagamitan nila niyan is, are we gonna go to war? Makikipagyera ba kami? Ngayon, pag kukunin niya pareho, hindi yung isa lang ang kukunin niya, hindi ganon, hindi by chance. Kukunin niya pareho yon. Tapos pag umilaw ang Urim, nag-light. Ang ibig sabihin, yes. Kapag nag-light ang Thummim, ang ibig sabihin, no. No? Pag hindi nag-light, walang sagot yung Panginoon. And normally, hindi sumasagot ang Panginoon kapag may kasalanan ang Israel o may kasalanan ng tao, yung king. Ano? Tahimik siya. Hindi siya sunasagot. Kaya ang ginagawa niya, I will hide my face from you, sabi niya. So,
Ngayon, ang tawag dito, Sister Deb, sa pag umilaw, ang tawag diyan ay tongue of fire. Ang terminology nila dan tongue of fire. Kasi ang akala natin ang first encounter natin 'yan is sa Acts chapter 2 nung yung pagdating ng Holy Spirit tapos nagkaroon ng tongues of fire yung mga apostles, ano? Pero ang ibig lang sabihin kasi merong istorya 'yan, Sister Deb. Ang tongues of fire ayon sa ancient text. Ito yung mga writings ng mga tao sa Qumran, no? Qumranic writings. At ito rin ay binanggit din ito ni Josephus. Si Josephus, the writer na Jewish writer siya, na collaborator ng mga Romans, sinulat niya ito patungkol dito. Na kapag gustong malaman ng tao, ng king, kung true prophet yung kasi bigla na lang may darating eh. So sabihin niya, oh, you gotta repent because yung kundi kukunin ko yung mga Syrians, ganon. So may mga prophets na pupunta. So ang ginagawa ng high priest, nagpipray siya sa Panginoon. Tapos kukunin niya yung Urim and Tumim. Ngayon, pag nag-light, tatanungin niya kung prophet ba talaga to, hindi. So magla-light 'yon, true prophets. Kaya yung sa Acts chapter 2, ang mga tao naintindihan nila yon during that time. Yung mga 21st century believers, hindi nila naintindihan ito. Oo, kasi ano sila, bihasa pa sila sa Torah. Yan, no? Kasi alam nila, Torah lang naman ang Bible noon. yun Wala lang ang pang New Bible noon, walang Testament. Bible. Kaya Oo. nakita nila, may mga tongues of fire ang mga tao. So, ibig Mm. sabihin, ang sinasabi doon, these are my prophets. You believe them, you listen to them. Yun ang ibig sabihin noon. So, kaya 3,000 people nakakita noon, they believe. Kasi nung time na yon, Brad, wala, parang yung priest noon, wala nang Urim and Tumim. Wala kasi Iba ng klaseng that's priest. a good Oo, observation, kaya, Sister Deb. Kasi oo. kasi last week na topic natin yung Ark of the Covenant, yung Mercy Seat yun eh. Tapos yung mga ibang articles ng temple itinago yun bago na conquer ng Babylonia o ni Nebuchadnezzar Mm. ang Israel. So naitago 'yon. Nung later on nung sila Joshua the high priest na saka sila Nehemiah, Ezra saka si Zerubbabel, wala na 'yon, wala nang ephod yung priest, wala na rin siyang Urim and Tumim. Magkakasama 'yun eh. Kaya nakaano lang sila yung ordinary na, yung meron pa rin pero wala na yung breastplate kasi mamahalin yun eh. Pag nakuha yun, wala na, di ba? So, kaya ang nangyayari ron, wala silang means. So, paano nila malaman kung totoong prophet ito, kung walang Urim and Tumim, kapag nangyari yung kanilang prophecy. Pag hindi, false prophet sila. So, binigyan pa rin ng Panginoon ng way para malaman. Pero nung nakita nila na ang mga tao, yung 120 people na nasa temple that time, nasa ano sila, nasa second floor or nasa higher nasa temple din 'yon, no? Isa sa area ng temple, kaya may mga tao na 3,000, they can accommodate 3,000 kasi doon nga sila sa area na 'yon. Nakita nila na may tongues of fire ang mga tao. So, yun ang meaning nun sinasabi ng Panginoon, these are my prophets. You better believe them. Kaya nung nagsalita si Peter, nakinig sila. Nagkatawag doon. Oo. Yan ano. Ngayon ang Parang confirmation. yan Na-confirm. oo. So yung Urim, ang ibig sabihin nito ay ayon kay Rashi, no? Isa sa mga commentator ng mga ancient times, ang ito'y galing sa Hebrew root na lights and perfection, ano. Itong Urim Vetumim, no? 'Yun ang ano na 'yan, no? So kaya kumbaga yung ito yung light and perfection o light and perfect. So 'yun ang kaya
Sabi ng Panginoon, be the light of the world. So parang yung sinasabi, be an Urim. And then sabi rin niya, and be perfect as your heavenly Father is perfect. So tayo yung Urim Vitumim ng mundo. No? Kapag tayo ay we act as a light of the world because of Yeshua and because we keep His commandments. Tapos tayo ay ginagawa natin yung mga commandments niya, then we become perfect. So tayo yung Urim Vitumim in a way, no? In a way. So kaya minsan yung mga kung mapapansin natin by nature, no? By nature, ang mga tao na may problema at gulong-gulo o hindi malaman kung anong gagawin, they normally ask people that they respect or they think na malapit sa Panginoon or medyo may wisdom, no? Yan yung mga leaders, pastors, elders, whatever, na they think na may masasabing maganda, no? So, pero galing yan sa Urim Vitumim. Nagtatanong, di ba, katulad ng high priest, nagtatanong, should I go this? Or, anong will ng Panginoon? Ganon din ang mga, so kapag tayo ay we act as a light o ilaw ng mundo, dahil nagre-reflect tayo ng ilaw ni Yeshua. Ibig sabihin, kung anong ginagawa ni Yeshua noon, ginagawa rin natin. So reflection tayo. Di ba? Tapos, So pwede tayong maging source ng wisdom at pagpapaalala at pagtuturo sa mga nakapalibot sa atin. so pwedeng through us, lumabas yung will ng Panginoon. Yung guidance ng Panginoon through us. So, provided lang na tayo ay nag-a-act as a light. Ibig sabihin ko anong ginagawa ni Yeshua, reflection tayo. Ginagawa rin natin ginagawa ni Yeshua. Right? At yung sumusunod tayo sa utos niya to be perfect. Meron pong may compliance ang perfection. So, hindi lang po ito yung hindi ka nagkakamali, kundi may certain na ginagawa ka. So, yun, ano. So, tayo ngayon ang tawag doon ay Urim Vitumim. So, kung anong will ng Panginoon, dumadaan sa atin in some way or somehow, no? Kaya dapat maging ano tayo, maging light of the world, no? So, na-mention din niya ni Josephus, as I mentioned. Ngayon, ang next naman na topic is yung trappings ng high priest, no? Ito yung mga bato, iba-ibang mga bato na nakalagay doon sa breastplate ng pare, no, ng high priest. High priest lang ang pwedeng sumuot nito, no? Ngayon, ito makikita natin to sa Exodus chapter 28 verse 31 to verse 43, no? So ito, ang bawat stone, precious stones, nagre-represent ng tribes of Israel, no? So yung mundo, meron din mga birthstone. Gaya-gaya rin nakikigaya-gaya. Originally talaga yung mga tribes, sila ang may birth tribe o tribe stone naman nila 'yon. So yan ang kanilang tribe stone. Pero ang itong mga stones na to, ito'y magagamit, ito actually ang yung mga material na gagamitin o na meron ang New Jerusalem, no? So ang isang tanong nga, Sister Deb, nung ako'y nasa mga high school pa, no, and the university, kinalculate ko based doon sa description ng Revelation kung gaano kalaki yung New Jerusalem. So I don't know kung tama yung aking calculation, pero ito natatandaan ko. Kasi laki siya ng Canada. Sister Deb. Halos kasi laki. Pero hindi ko sinasabi ang Canada ang hindi. Ang nasa Middle East sila. Yung area. Yung area. So from yung pwede sakop niya Tigris and Euphrates, from Iraq. From Iraq, yes. Iran, pababa hanggang Egypt. Yan yung buong area na yan. From sea to sea, north to south, yung buong Middle East technically. Sa Panginoon yan. Yan yung New Jerusalem. Hindi yan yung sa Millennial Kingdom,
yan yung sa New Jerusalem pa, after the Millennial Kingdom pa. So, Sure. so just to be clear, no? Kaya may place tayo, hindi lang yung ano, no, yung mga mga Jews, kundi pati yung lost sheep of Israel, no. Yan ang ano diyan. So ngayon, pero ang alam mo ba, Sister Deb, yung mga precious stones na yon, hindi ginamitan ng any tools. As kung paano nila Oo. napangalanan yung mga, kasi may pangalan ang mga precious stones Hindi Mm. gumamit sila ng ibang method na hindi tools, na ibang klase para ma-engrave ng hindi nasusugatan ang precious stone. So meron ako nabasang article on how they do that, pero it's very out of this world. Um, Yun ang ano rin, ano. Hindi rin yan nalalayo, Sister Deb, sa paano nila ikukortihan ang bato nang hindi gumagamit ng yung mga bato sa temple, nang hindi gumagamit ng sharpened tools. Tools, so. Paano mo makukortihan yun, di ba? So, meron silang ibang ginagamit na method. It's a kind of insect or ano na pinapa ano nila doon sa bato. Anyway, it's a very complicated. Baka pwedeng tubig or anything. Hindi pwede. They gumamit sila ng iba. So, Secret. secret nila yun Oo. Pero Hanggang ngayon secret. pinaliwanag nila yon na it's just talaga lampas sa ulo ko yung ano hindi ko rin Process. maintindihan masyado. Pero may mga Process. insect daw na ginagamit sila to actually cut it. So pinapakat nila doon sa mga insect. So on how they do it, paano nila ginawa is beyond me, no? So Beyond my anyways, imagination. oo, ngayon ang priest, meron silang mga kasuutan, no? Ito mga kapatid, mga kaibigan, ito dapat unawain natin ito. Ang isang priest, kapag hindi siya nakasuot ng priestly garment, hindi siya priest. Halimbawa kasi ano lang sila, nagjo-duty lang sila ng Ordinary one person week worship. 1 week in 6 months. Kasi meron sila, divide sila, mga kapatid, mga kaibigan, into 24 division, no? Ngayon, kung maalala natin, si Zechariah, yung tatay ni John the Baptist, is pang 8th division of Abijah, ayon sa Luke, no? Book of Luke. So ibig sabihin, starting from 1st of Nisan, every week nag-change sila ng mga ng mga priest sa Levite. So so 1 week naka-duty sila. Ang next na duty nila 6 months after. Unless na merong mga feast katulad ng Passover. Kaya full ano yan sila, Passover / unleavened bread. All hands on deck sila. Pentecost, all hands on deck yan sila. Tapos yung high holy days, mula dun sa Feast of Trumpet, tuloy-tuloy na yan sila hanggang matapos ang Feast of Tabernacle, hanggang Shemini Atzeret actually. After that, balik ulit sa cycle, no? Balik ulit sa cycle ng ano nila. So ngayon nagsusuot lang sila ng priestly garment kapag duty sila. Pag hindi sila naka-duty, hindi rin sila priest. So ano pong ibig sabihin nito? Ayon sa Bible, sa Torah, no? Ang righteousness is equivalent sa clothing natin. Ang righteousness daw, yun ang clothing natin. Kaya si Joshua the high priest sa Book of Zechariah ay sinita siya, ina-accuse siya ni Satan na marumi ang kanyang clothing. Ibig sabihin ang righteousness niya ay hindi perfect before God. Pero yung angel of the Lord, sinita niya si Satan, sinabihan niya, "The Lord rebuke you, Satan." So hindi niya inaccuse si Joshua the high priest. Although pinagalitan niya nung later on, sinabihan na niya nung nakapalit na. Pero hindi rin niya inaccuse si Satan.
Hindi niya sinasabi Oo. na ikaw nga, mas marami ka pang masasamang ginawa. Ganun, ganun, di ba? Oo. Sinabi lang niya the Lord rebuke you, Satan. Wala na. Walang accusation. Kasi later pa ang judgment eh. Tama. So, kaya yun ang gayahin natin, huwag tayo nag-a-accuse. Di ba? So Tama. anyway, Ang sinabi ng Panginoong Yeshua, do not judge. do not judge or else you will Kasi be judged. kailangan judge. Ano. Tapos ngayon Sister Deb, yung si Joshua, pinalitan yung damit niya. Naging malinis na siya. Tapos nung napalitan na siya, pinagsabihan siya ngayon. Mm. Tandaan po natin, hindi po siya pinagsabihan before siya nagpalit. Nung nagpalit na siya, saka sinabihan, ayan ha, bago ng damit mo, bago ng ano, dapat i-maintain mo na yan. Sinabihan siya. Dapat wag ka nang gagawa ng mali. So, kapag nag-ano na tayo, Sabihin, hindi niya kailangan i-point out na marumi ka. nung Kundi marumi pa binigyan ka siya, ng bagong nung marumi damit. pa siya, hindi siya ina-accuse ng Panginoon. Nung malinis na siya, saka siya pinagsabihan, ngayong malinis ka na, magpatuloy ka na ng ganyan. So, yun ang So, no action, walang ano. Walang gayahin judge. natin ng Panginoon, walang hindi nag-aakusa. Oo nga. Kasi may time for Laking aral yan accusation, sa may time atin. for judgment. So, ang righteousness natin ay ang garments. Ang garments natin ay yung righteousness natin. Yan yung Torah, no? So, yung walang righteousness, walang form of righteousness, walang damit yun, naked before God yun. At ayaw ng Panginoon ng naked. Actually, Mm. ang sabi nga ng Panginoon sa mga priest, kapag ka umakyat sila sa altar tapos wala silang underwear at nabusuhan sila, mamamatay sila eh. So, ibig sabihin, we have to cover everything, including yung masiselang party kasi So, yan yung modesty. yan yung kinagagalit ng Panginoon yan. So, we have to cover ourselves, no? So, ibig sabihin, kung iyan ang righteousness, nabanggit din yan sa Revelations chapter 3. Sabi niya na yung mga susunod sa kanya, bibigyan niya ng white robes. Ganon din sa Church of Laodicea or Ecclesia of Laodicea. Sabi niya, buy from me clothing para you will not be naked. No? So again, ganito po yun. Ano? Ang mga walang righteousness ay naked. Yung mga may form of righteousness pero hindi perfect before God dahil hindi sila sumusunod sa Torah, Madumi ang damit. madumi ang damit. Only yung mga sumusunod sa Torah ang may malinis na righteousness na damit. No? Pananamit. Pananamit. So, kapag suot natin, kasi tayo ang tawag sa atin, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, is kingdoms of of priests, priesthood eh. Kingdom of priesthood tayo. So, ang kaya dapat we have to wear that righteousness. Yung ano natin, yung clothing natin, dapat lagi natin suot. The moment na hindi natin suot yan, hindi tayo priest. Ang problema tuloy-tuloy yung duty natin. Kasi nasa kingdom of priesthood tayo eh. Yun, ano? Okay, so yan yun, ano? Ang isa pang gusto nating i-discuss dito ay yung ordination ng mga pare, no? So, makikita natin yan sa Exodus chapter 29 verse 1 to 18, no? Hindi ordinary ang ordination ng mga dito. Yung mga modern times, Sister Deb, lay hands lang, ayos na eh. Konting Mm. hindi po gano'n, no? Ang priesthood may ano talaga, may mga ano marami, no? So iti-train ka and everything and hindi basta ganun-ganun lang 'yan. So anyway, so merong ano, tsaka ano yung bawat item na suot nila may representation. So yun ang aalamin natin, ano. So, hindi natin madi-discuss lahat yan dito, pero as we go along, lagi natin babalikan ito, mayroon tayong matututunan every time. Ngayon yung thumb with the blood, no? Yung thumb isasawsaw daw sa blood ayon sa uh, uh, fifth reading, Exodus 29:19 to 37, na yung right ear ng ni Aaron, no? Right ear, tapos yung thumb, tsaka yung big toe, no? Yung hinlalaki Mm. sa paa.
So anong ibig sabihin nito? Ano bang meron nito, di ba? Anong ibig sabihin nito? Ang unang-una is dinidedicate o um, ginagawang holy yung ear so that we can hear the word of God. Yeah. Mm. Para makinig tayo sa salita ng Panginoon. Tapos yung thumb naman is a representation na gagawa tayo. Makinig, tapos gumawa, tapos yung Mm. paa is lumakad. Ibig sabihin ipamumuhay natin ito. Hindi lang tayo nakinig tsaka yung iba nakikinig lang tapos walang gawa, walang pamumuhay. Yung iba naman nakikinig tapos gagawa pero hindi pinamumuhay, no? Mm. May napansin ako, Brad. Dapat Di ba maglalakad yung tayo. Go ahead, mm, Sister Deb. yung thumb ay sa insurance. Kapag naputol yung thumb mo, para ka rin naputulan ng buong arms. Oh yeah? May insurance siya, oo. May insurance ang thumb, pati yung sa paa. Oh yeah? Oo. So, yun ang So siguro ang laki ng ano niya, ang laki ng difference na siya talaga yung pinaka-leader ng ating mga daliri. siya yung So magiging siya parang yung useless gumagawa. yung ibang daliri nang wala Pag yung ano, thumb. walang magagawa ito, walang Parang ito magagawa. yung leader ng Ito yung ating ano daliri. talaga eh. Oo. Tsaka pag, di ba, ito yung nagbibigay ng identity sa atin eh. Oo, tama ka. Itong Mark, ginagamit. ang ginagamit natin sa Kaya tatamnok. nga. Mm. Oo. So yan yan ang ano, pero yun nga ang tenga is about makikinig, pakikinggan natin. Listen. Ang thumb ay para tayo ay gumawa, gagawin natin Mm. yung napakinggan natin. Tapos yung big toe natin, ang ibig sabihin nun para maglakad tayo o ipamuhay natin yung mga napakinggan at ginagawa natin. Mm. Hindi lang siya minsan, tuloy-tuloy ibig sabihin. Yan ang ano niyan, ano? Ngayon, ang isa pa dito, no, yung gusto ko rin banggitin yung altar, no. Yung altar, ito dito ang um, ino-offer lahat ng mga item, no. Yung mga yung clean animals, unang-una clean animals. Mm. Pero merong mga certain things, Sister Deb, na gusto kong i-point out dito sa mga nakapagbasa ng or later on, yung mga kapatiran natin nakikinig sa atin, pwede niyo pong basahin ano, yung portion na to, Exodus chapter 27 verse 20 hanggang Exodus chapter 30 verse 10. Dito sa ano na to, merong yung mga taba, yung fats, tsaka yung mga entrails, yung mga laman loob, no? Eh sinusunog ito. Burnt offering siya. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan? Unang-una, ang burnt offering, gusto ko lang ipaliwanag as a form of review sa mga nakaalam na, yung mga hindi pa nakakalam, isa quick review lang. Ang burnt offering, ang ibig sabihin nito ay ito ay symbolism ng pag-dedicate natin ng buong buhay natin sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin no. Tapos yung sin offering, ito'y pag-offer natin sa mga kasalanan natin na hindi natin sinasadya. Okay? Yung trespass offering naman, ito yung offering na kung saan tayo ay nakapanglamang sa kapwa, especially financially, no? Uh, Mm. Tapos yung meal offering, ito'y dedication of one's life to generosity. Yung mapagbigay ka, nagbibigay ka sa kapwa, ganun ano. Tapos yung peace offering naman is to bridge yung mga barriers, may peace tayo, hindi walang mga blockades, walang ano. So tayo yung nagre-reach out sa either sa Panginoon o sa kapwa natin, ano. So ngayon, yun yung mga offerings. Pero ang gusto kong banggitin dito yung fats sa entrails, no. Ano ba itong fats? Ang fats, unang-una, sabi ng Panginoon, the fats are mine. It's not for you. Kaya yung mga taong kumakain ng fats, namamatay. Kasi hindi para sa kanila yan, hindi para sa Nakasakit. atin. Cholesterol po yan. Mataas ang cholesterol. Mataas ang cholesterol. Oh, magbablock yan sa ano natin. Hindi tama, hindi bagay sa atin yan. Sinusunog po ito at dinededicate sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan? Ang fats po, by symbolism, ay representation ito ng wealth ng tao. Abundance and wealth. Kaya nga may fat eh. Yung taong mataba, abundant siya. Yung payat, walang fat.
Di ba? Mm. So, it's an abundance. Yung abundance nito, ito yung mga sobra, yung kayamanan, yung pera natin, whatever. Oh, Ito daw, excess. Mm. assets, no? Ito daw ay gagamitin natin sa kasi burnt offering, ito ay complete dedication to God. Ito ay ibibigay natin to sa Panginoon. Hindi ito yung in-accumulate natin para sa atin. Dapat i-accumulate natin to para may maibibigay tayo sa Panginoon. Yan, okay? So, Alam, Brad, itong gusto ko lang linawin na yung fats and entrails na as burnt offering ay ginagawa ito sa templo. sa templo. Yeah, pero ang ano kasi dito, ang anong sa ating Yung modern significance niya. significance, una hindi tayo dapat kumain ng fats kasi mataas ang cholesterol. Hindi tayo Mhm. dapat kumakain ng mga laman loob kasi mataas ang Sabi uric nga, the acid. fats are mine, sabi ng Panginoon. Oh. Saka ang Sabi nga, yung lahat mga ng laman fats. loob, yung mga laman loob ano yan, malakas sa uric acid. So, Oo. hindi sa atin para 'yon, ano. So, sinusunog ito. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin naman yung symbolism naman nun? Anong symbolism ng mga entrails, yung laman loob? Ang ibig sabihin, kaloob-looban natin, the, 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 the deepest part ng buhay natin, dapat Mm. i-dedicate natin to sa Panginoon. Yung puso natin, yung buong puso't kaluluwa natin. Yun ang nasa loob eh. Di ba? Ito daw ay dapat i-dedicate natin sa Sabi niya, Panginoon. with all my heart, with With all all my our heart, heart, with all my soul, soul, with all my strength, strength, with all my mind. lahat ng kaloob-looban ng ating katawan. Yun, ibibigay daw na i-dedicate natin yun sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Ano So, po? yun ang symbolism niya. Yung mga Significant. nababasa natin sa Bible ng mga offerings, mga ganun. May mga symbolism po lahat yan. Hindi po yan na kwento-kwento lang at ancient times. Hindi po ganun yan. Meron siyang Merong mga ibig sabihin yan. significant siya sa buhay ng Significant. tao. So yan po ang gusto ko lang sabihin. So again, practicality, huwag tayong kakain ng fats at saka mga laman loob. That's bad for us. Sa Panginoon daw yun. Symbolism, ang ating kung anong meron tayo, itutulong natin sa kapwa natin, sa mga nangangailangan. Hindi one time, hindi naman one time, big time, kundi habang buhay tayo, tuloy-tuloy ang tulong hanggang mawala na tayo. Kaya yan, paulit-ulit na binabanggit yan ng Panginoon sa Matthew 25, sa marami pang verses, no? Binabanggit niya lagi yan, no? So, ito, Sister Deb, mukhang wala na tayong oras. So, ito yung kabuuan ng parsha at sabi. Okay, so napakaganda ng mga significance ng mga bagay-bagay na natutunan natin at narinig mula kay Brother Richard about the weekly Torah portion, Tetsabe, which is, ibig sabihin ay commandments. At ganun din po, napakahalaga din na yung pag-aaral natin ng Torah ay nagpapakita sa atin na hindi ito naluluma, hindi rin ito nawawala. At sabi nga, wala na daw, may mga nagtuturo po na wala na yung Old Testament, kundi puro tayo New Testament. Reminder lang po, hindi natin maunawaan ang buong New Testament kapag hindi natin natututunan o binabasa ang Torah ng Panginoon. Sapagkat nandito ang mga original na mga pangungusap at mga utos ng ating Panginoon. Ayon nga po kay John sa chapter 15 verse 10, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yan po yung naalala ni John na kanyang sinulat, naalala niya na sinabi ng Panginoong Yeshua. Ang mga kapahayagan po ngayon ay nakapost sa ating Facebook page. Ipopost pa lang natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At welcome po kayo mag-comment o mag-message o magtanong sa mga araling nakapost doon. At ganun din po, patuloy nating i-enjoy ang araw ng kapahingan kasama ang Lord of the Sabbath, our Savior, Yeshua Masiyak. Tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po si Sister Debbie Farwelo with Brother Richard Season. Richard. Yes. Na nag-iiwan ng masagana at mapayapang buhay sa mga nagmamahal sa ating Panginoong Yeshua HaMasiyak. Shabbat Shalom po sa inyong lahat. Shabbat Shalom.